Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, September 12, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag po nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon, meron tayong panibagong low pressure area na minomonitor po. Nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pag-uusapan natin yun, pero alamin muna natin ngayon yung banta ng bagyo, no, or tropical cyclone threat potential na posibleng mabuo sa week 1 at week 2 po ng September. So, umpisahan natin sa September 10 hanggang September 16, week 1 ho yan, no, ngayong September. Dalawang banta ng low pressure area ang ating nakikita at monitor dito, pero parehas itong nasa low chance na maging isang ganap na bagyo or tropical depression. Banta pa rin yan dahil nakadireksyon yan or papasok yan dito, no? Padireksyon siya dito sa may bandang Luzon area at ilang bahagi ng Eastern Visayas. So sa week 2 naman natin, magsisimula yan sa September 17 hanggang September 23, dalawang banta din ng low pressure area ang ating minomonitor o imomonitor sa mga panahon na yan. So parehas pa rin yan, nasa low chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression kapag nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. So yan yung pinaka-update natin sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. So dito naman tayo sa update natin sa lagay nga po ng ating panahon. Panibagong low pressure area po kasi ang ating na-monitor at posibleng maging banta ng panibagong bagyo. Sa pinaka-updated natin mga kaibigan, nandito pa rin ang low pressure area sa may lokasyon po. No? May lokasyon na 870 kilometers east of Southern Mindanao at nasa low chance pa rin ito na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod na mga oras. Pero ang tsansa nito, dalawang senaryo. Posibleng ito nga pong low pressure area kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility kasi papasok na siya, no? Ay posibleng maging unlikely yung chance yan na maging isang ganap na bagyo o mas humina pa, and pinakamaganda ay malusaw. Pangalawang senaryo, posible itong mag-intensifies into high chance na maging isang low pressure area at sasabayan niya yung direction nga po ng easterlies dyan sa may bandang silangan po ng Luzon, ilang bahagi ng Eastern Visayas. So alamin natin mga kaibigan kung yan ay magiging banta ng panibagong bagyo na mabubuo. Ang susunod na bagyo na mabubuo ay tatawagin po natin bagyong Marisol, no? Pagkatapos siya, sumunod diyan kay Lani. So puro babae naman yung pangalan ng ating bagyo. So wag tayong magsabi na porket pangalan ng babae ang bagyo malakas, no? Wala ho yung kinalaman. So forecast weather conditions muna po tayo. Dito po sa area ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, kasama po ang Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ang weather conditions po dyan ay cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap or extension ng hangin nito nga pong low pressure area. Ang low pressure area, meron niya nakapalibot na hangin o spiral clouds na pumapagitna sa kanya. Yung pinaka-sentro at pinakamata, yun yung mas malakas. Pero yung trap or extension ng kanyang hangin, matindi rin nabibigay na pag-uulan yan. Maulap na kalangitan at tsansa ng pag-uulan naman sa hapon at sa gabi. Sa area ng Metro Manila, the rest ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, patuloy pa rin makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa easterlies. Ang easterlies, ito yung mainit na hangin o maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi ng Mindanao, ilang bahagi ng Luzon, Visayas ay patuloy po makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan, asahan din ng mga isolated rain showers or thunderstorm dahil sa mga localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm matindi magpaulan. Do saglitan lang naman yan, minsan pinakamatagal niya 2 oras, pero bugso naman talaga, no? Sobrang lakas. Yung paglalakas o paglakas ng ulan ng localized thunderstorm, katumbas siya ng ilang araw na pag-uulan sa Metro Manila. So kayang-kaya niya magpabaha agad-agad sa mga bahaing lugar. Yung mga lugar na binanggit ko, mag-ingat po tayong lahat diyan sa banta ng posibleng pagbabaha dahil hindi pa tapos ang issue natin sa flood control. Makipagtulungan na tayo. So ang gagawin natin, linisin natin ng mga bosol at mga plastic para hindi ho bigla ang bumabara sa mga kanal dahil yan talagang isa sa dahilan. Kung napapansin nyo, pag bumabaha, ang daming mga plastic, lumulutang, mga basura. So iba hindi po nagpa-participate. Pero tayong mga nakikinig ngayon, sana ho ay mag-participate naman tayo.
So bukod dyan mga kaibigan, yung mga landslide prone area, mag-ingat din po kayo sa banta ng paglambot ng lupa kapag merong moderate to heavy rains na pag-uulan, no? Sa mga kabundukan, mga nakatira malapit sa ilog, mag-ingat po tayo dyan. Yung mga papalaot din ngayong araw, i-double check natin ng mga lugar na apektado nga po ng easterlies at nito nga po mga localized thunderstorm. But so far, pagka easterlies naman, hindi naman yan matinding pag-uulan. So maulap lang na panahon na medyo maalinsangan ng hangin na may dudulot niyan. Sa ngayon, kaibigan, kabayan, kapatid, yan muna ang pinaka-latest natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.